Happy ika-20 anniversary, Elisa. Ang bati niya, sabay abot ng mamahaling kwintas. Pero sa likod ng kinang ng ginto, may nakakasilaw na katotohanan. Narinig ko ang bulong niya sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Isabel. Ang perang pampaaral na ng mga bata ang gagamitin natin sa negosyo natin. Bumasag sa puso ko ang katotohanang ang lalaking sinamba ko ay magnanakaw ng pangarap. Ako si Elisa, at ito ang aking muling pagsilang. Sino ang tunay na biktima sa larong ito? Happy ika-20 anniversary, bati niya sabay abot ng mamahaling kwintas. Ngunit sa likod ng huwad na kinang ay ang katotohanang narinig ko sa telepono. Kunin mo ang pera niya, pati ang pampaaral ng mga bata. Ang lalaking sinamba ko ay isang demonyong titiyak sa pagkasira ng aming pamilya. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Ako si Elisa, at mula sa abo ng aking pagkadurog, ako ay babangon. Sino ngayon ang tunay na biktima? Huwag kang mag-alala, babe. I-transfer ko bukas ang natitirang pera sa joint account natin. Oo, pati yung educational plan ni Maya na withdraw ko na. Hindi naman malalaman ng asawa kong tanga. Masyadong abala yon sa pagiging katulong sa bahay. Ang init ng plansa ay dahan-dahang humagod sa dibdib ng isusuot niyang barong para sa aming ika-20 anibersaryo. Maingat kong pinapatag ang bawat gusot sa pinong tela. Sinisiguro na sa gabing ito, siya ang pinakamatikas na lalaki sa paningin ng lahat ng aming mga bisita. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Tila may yelong gumapang mula sa aking gulugod, patungo sa aking utak, pinapatay ang bawat ugat ng katinuan. Nawalan ng lakas ang aking mga daliri, at tuluyang bumagsak ang mabigat na plansa sa mismong dibdib ng barong. Hindi ko na inalintana ang umaasong tela o ang masangsang na amoy ng nasusunog na hibla. Parang hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng aming kwarto. Nakatitig lamang ako sa nakapinid na pinto ng banyo kung saan nagmumula ang kanyang masayang halakhak. Habang ang lalamunan ko ay tinutusok ng libu-libong karayom. Ang mga luhang gusto kong ilabas ay naipon sa aking dibdib, mabigat, nakakasakal, at walang tinig. Paano mo nagagawang nakawin ang kinabukasan ng sarili mong laman at dugo? Habang pinaplansa ko ang damit na isusuot mo para ipagmalaki ang ating pagmamahalan. Bumukas ang pinto ng banyo kasabay ng paglabas ng makapal na singaw ng mainit na tubig. Lumabas si Ricardo na may nakapulupot na tuwalya sa baywang, basa pa ang buhok at may sipol sa mga labi. Ngunit agad napawi ang kanyang ngiti nang malanghap niya ang usok. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nasusunog niyang damit sa ibabaw ng kabayo ng plansahan. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang plansa, sabay tulak nito sa gilid. Ano ba naman yan, Elisa? My God! Paano ko isusuot yan mamaya? Sigaw niya ang kanyang boses ay pumuno sa apat na sulok ng kwarto. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Kahit kailan talaga, palpak ka sa mga simpleng bagay. Magpaplansa ka lang. Susunugin mo pa ang paborito kong barong. Nanatili akong nakatayo. Walang kakayahang igalaw ang aking mga labi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung sino ang kausap niya, kung nasaan ang pera ng anak namin. Ngunit ang boses ko ay nagtago sa kailaliman ng aking takot. Bumuntong hininga si Ricardo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Isang pamilyar na hawak na noon ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ngunit ngayon ay tila nakakapasong bakal sa aking balat. Babe, anniversary natin. Huwag mo naman sirain ang mood ko. Malambing ngunit may diin niyang sabi. Masyado ka kasing stressed sa gawaing bahay. Pati sarili mo napapabayaan mo na. Look at you. Kailan ka ba huling nag-ayos para sa akin? Ako na nga itong nagpapakamatay sa pagtatrabaho para mabuhay kayo ng maayos. Ikaw pa itong palaging tulala. Mag-ayos ka na nga lang para mamaya.
Tinalikuran niya ako upang kumuha ng ibang damit sa cabinet. Sa bawat paghakbang niya papalayo, nadama ko ang pagguho ng 20 taon ng aking buhay. Ito ang lalaking pinagsilbihan ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan at mga pangarap. Ang galing niyang baligtarin ang mundo. Ako pa ngayon ang pabigat. Ako pa ang walang kwenta. Habang siya ay patagong nilulustay ang dugo at pawis ng aming pamilya sa ibang babae. Nang lumabas siya ng kwarto upang sagutin ang isa na namang tawag sa kanyang cellphone, agad akong naglakad patungo sa kanyang drawer. Nanginginig ang aking mga kamay nang halongkatin ko ang ilalim ng mga nakatuping damit kung saan niya itinatago ang bangko ng aming pamilya. Nang makuha ko ang maliit na asul na libreta, binuksan ko ito sa pinakahuling pahina. Ang mga numerong nakaimprenta ay tila mga punyal na sabay-sabay na tumarak sa aking dibdib. 0, walang natira. Ang 2 milyong pisong inipon namin para sa edukasyon ni Maya ay naglaho na parang bula. Naglakad ako patungo sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang sobre ng universidad ni Maya. Dahan-dahan kong inabot ito. Idinampi ko ang aking nanginginig na daliri sa selyo ng school registrar na nakatatak sa makapal na papel. Damang-dama ko ang ukit ng selyo, isang pangako ng magandang kinabukasan na pinaghirapan ng aking anak tuwing gabi habang nagsusunog ng kilay sa pag-aaral. Sa bawat paghagod ng aking daliri sa papel, naiisip ko ang mukha ni Maya, ang kanyang inosenteng mga ngiti at ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Ang papel na ito ang tanging hawak ko habang ang lalaking dapat sana ay haligi ng aming tahanan ay siya mismong sumira sa aming pundasyon. Lumingon ako at nagtama ang aming paningin ng babae sa salamin, isang estranghero. Ang kanyang buhok ay walang ayos, ang mga mata ay namumugto, at ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng mundo. Ito ba ang premyo ng pagiging isang mabuting asawa? Ang lokohin at pagnakawan sa sariling pamamahay? Isang mahinang pagkatok ang nagmula sa pintuan. Mabilis na sumunod ang pagbukas nito. Nakatayo roon ang anak kong si Maya. Hawak ang isang nakatuping papel. Namumutla ang kanyang muka at ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ma! Nanginginig ang boses ng aking anak. Tila takot na takot sa sasabihin niya. Ma, galing ako sa registrar. Sabi nila, nag-bounce daw yung cheque na ibinayad ni Papa para sa tuition ko. Hindi raw ako makakatake ng final exams bukas. Ma, paano ko na ang pangarap ko? Niyakap ni Elisa ng buong higpit ang kanyang anak. Ramdam niya ang bawat paghikbi ni Maya na tila mga punyal na patuloy na humihiwa sa kanyang sariling dibdib. Ikinulong niya ang mukha ng dalaga sa kanyang balikat upang itago ang nagbabadyang puot na nag-uumapaw sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang mahaba at itim na buhok nito, naghahanap ng matibay na kasinungalingang magtatawid sa kanila sa gabing iyon. Shh! Tahan na, anak. May pagkakamali lang siguro sa sistema ng bangko. Malambing na bulong ni Elisa kahit pa alam niyang lason ang bawat salitang pilit niyang pinakakawalan. Pupuntahan ko ang registrar bukas na bukas din. Makakapag-exam ka. Pangako ng mama. Nang kumalma ang anak at pumasok na sa sariling silid, naiwan si Elisa na pinupulot ang mga nagkalat na piraso ng kanyang katinuan. Kailangan niyang magbihis. Kailangan niyang humarap sa hapagkainan na parang walang mundong nagunaw. Ang hapag ay napuno ng paboritong putahe ni Ricardo. Isang marangyang selebrasyon na unti-unting binabayaran ng kanilang mga luha. At kinabukasan, nakaupo si Ricardo sa kabisera. Maluwag ang pagkakangiti. Suot ang isang mamahaling asul na polo shirt bilang pamalit sa nasunog niyang barong. Dahan-dahan siyang nagbukas ng isang bote ng mamahaling alak. Tila isang haring walang kamalay-malay sa palasyong gumuho na sa kanyang paligid. Here is to 20 years of marriage, babe. Itinaas ni Ricardo ang kanyang baso ng pulang alak. Ang mga mata ay kumikinang sa huwad na pagmamahal. Alam ko minsan nagiging masyado akong busy. Palaging wala sa bahay dahil sa mga meetings. Pero you know naman na every drop of sweat ko
bawat pagod ko sa opisina para sa inyo ni Maya. I am building an empire for our family. Wala akong ibang inisip kundi ang future ninyo. Cheers! Tinitigan lamang ni Elisa ang madilim na pulang likido sa loob ng kanyang sariling baso. Tila ito katas ng mga pangarap na walang awang kinatay ng mismong lalaking masayang nagsasalita sa kanyang harapan. Bawat pagnguya niya sa inihandang pagkain ay pakiramdam niya ay nginunguya niya ang sarili niyang dangal. Pinilit niyang gumuhit ng isang manipis at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Isang maskara na sanay na niyang suotin sa kabilang dulo ng mesa. Nakayuko lamang si Maya at walang ganang tinutusok-tusok ng tinidor ang karne sa kanyang pinggan. Ang kawalang malay ng bata at ang tahimik nitong pangamba para sa pagsusulit bukas ay mas lalong nagpapabigat sa pasanin ni Eliza. Iniabot ni Ricardo ang kanyang malapad na kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng nanginginig na mga daliri ni Elisa. Ang init ng palad ng kanyang asawa, na minsan ay naging kanlungan niya, ay nagdulot ngayon ng matinding pandidiri sa kanyang kaibuturan. Gustong bawiin ni Elisa ang kanyang kamay. Gusto niyang isaboy ang alak sa nakangiting mukha ng lalaki, isigaw ang pangalan ni Isabel, at ipamukha rito ang pagkaubos ng pera ng kanilang anak. Ngunit mariin niyang kinagat ang loob ng kanyang pisngi. Ang tamang panahon ay hindi ngayon. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan niyang maging mas matalino at mas tuso sa taong walang awang nagnakaw sa kanila. Matapos ang nakakasulasok na hapunan kung saan nagkunwari silang isang perpektong pamilya, naiwan si Elisa sa kusina upang linisin ang mga pinagkainan. Ang patuloy na pag-agos ng tubig mula sa gripo ay sumasabay sa pag-agos ng kanyang mga malalalim at mabibigat na buntong hininga. Kinukuskus niya ang mga plato ng may mariing diin. Ibinubuhos sa espongha ang lahat ng galit at hinanakit na hindi niya maipanumbat sa asawa. Sa gitna ng kanyang pagbabad sa mga bula ng sabon, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa gilid ng lababo. Kasabay ng isang maikling panginginig ng aparato, pinunasan niya ang kanyang mga basang kamay sa kanyang apron at inabot ito. Inakala niyang isa lamang itong mensahe mula sa mga kamag-anak na bumabati sa kanilang anibersaryo. Ngunit nang basahin niya ang mga letrang lumitaw sa maliwanag na screen, pansamantalang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang mensahe ay nagmula sa isang pamilyar, ngunit hindi nakarehistrong numero. Alam ko kung nasaan ang pera niyo at alam ko kung sino talaga si Isabel. Mag-ingat ka sa asawa mo. Ang malamig na hangin ng umaga ay hindi sapat upang pawiin ang nagbabagang gulo sa isipan ni Eliza. Buong gabi siyang hindi dinalaw ng antok. Paikot-ikot sa kama habang paulit-ulit na binabasa sa kanyang utak ang misteryosong mensahe. Bago pa man sumikat ang araw, nakatayo na siya sa harap ng lababo, naghahanda ng almusal, nang biglang pumailan lang ang mahigpit at autoritaryong boses mula sa sala kasabay ng pagbukas ng pinto. Isang bagyong nagaanyong tao ang dumating. Si Senyora Amara, ang ina ni Ricardo, ay naglalakad papasok ng bahay ng walang pasintabi. Dala ang kanyang pamilyar na nakataas na kilay at mapangmatang paningin. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa makintab na sahig ay tila naghuhudyat ng isang panibagong pagdurusa. Elisa, ano ba naman itong bahay mo? Amoy mantika at bawang agad sa umaga. Bungad ng matanda habang pinapagpag ang kanyang mamahaling balabal kahit wala naman itong alikabok. Pasadahan niya ng tingin ang buong paligid bago itinuon ang matatalim na mata sa manugang. At tingnan mo nga iyang sarili mo. Anniversary niyo kagabi, pero mukha kang labandera ngayon. Wala ka man lang bang suklay? Look at those dark circles under your eyes. Napakalusyang mo na. Ibinaba ni Eliza ang hawak na sandok. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa laylayan ng kanyang apron at magalang na humarap sa biyenan. Pilit niyang nilunok ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Sanay na siya sa mga ganitong patama.
Ngunit sa araw na ito, matapos niyang matuklasan ang pagnanakaw ng kanyang asawa, ang bawat salita ng matanda ay parang asidong ibinubuhos sa kanyang sariwang sugat. Nagluluto po kasi ako ng almusal para kay Maya bago siya pumasok sa eskwelahan, ma. Mahinang sagot ni Elisa, pinapanatiling patag ang kanyang boses upang hindi magpahalata ng anumang emosyon. Umirap si Senyora Amara at umupo sa paboritong silya ni Ricardo sa kabisera ng mesa. Puro ka kusina, puro ka anak. Kaya siguro palaging stressed at palaging wala sa bahay si Carding. Kung ganyan ba naman ang bubungad sa kanya araw-araw, isang asawang amoy sibuyas at walang kaayos-ayos sa katawan, sinong lalaki ang hindi maghahanap ng panandaliang aliw sa labas? You should know how to keep your husband, Eliza. It's your duty as a wife. Kung may mangyari mang hindi maganda sa pagsasama ninyo, ikaw ang may kasalanan kasi hindi mo inalagaan ang asawa mo. Para bang may malaking batong idinagan sa dibdib ni Elisa. Ang kawalang katarungan ng mga salitang iyon ay nakakabaliw. Siya ang gumigising ng maaga upang tiyakin na may mainit na kape ang asawa. Siya ang nagbudget ng kakarampot na iniiwan nitong pera upang mapagkasya sa mga bayarin. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang kabataan, at ang kanyang mga pangarap para sa pamilyang ito. At ngayon, ipinapamukha sa kanya na kung sakaling may ibang babae si Ricardo, na totoo ngang mayroon, ay siya pa ang dapat sisihin. Ang sining ng paninisi ay tila nagmana talaga ang mag-ina sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng nakakasakal na litanya ng biyenan, lumabas si Maya mula sa kwarto. Ang dalaga ay nakabihis na ng kanyang uniforme, bakas ang labis na kaba at pag-aalala para sa pag-aayos ng kanyang matrikula ngayong araw. Agad na lumapit si Eliza sa anak, tinalikuran ang malulupit na salita ni Senyora Amara. Sa gitna ng magulong kusina, nahanap ni Elisa ang kanyang kapayapaan sa pag-abot ng suklay mula sa bulsa ng kanyang apron. Dahan-dahan niyang hinagod ang mahaba at itim na buhok ni Maya. Ang bawat pagdampi ng suklay ay may kasamang tahimik na panalangin at pangako. Naiipit ang kanyang puso habang inaayos ang laso sa buhok ng anak. Hindi niya hahayaang madamay ang inosenteng batang ito sa kasalanan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang paligid ay naglaho. Walang biyenang nanunumbat, walang asawang nagtaksil. Ang tanging mahalaga ay ang init ng balikat ng kanyang anak at ang pagmamahal ng isang inang handang isakripisyo ang sariling kaluluwa upang maging kalasag nito. Go back to your room muna, anak. Susunod ako. Aalis na tayo maya-maya. Malambing na utos ni Eliza matapos halikan ng noo ni Maya. Nang makapasok muli ang anak sa silid, muling nagbalik ang bigat ng katotohanan sa paligid niya. Napansin niyang tumayo si Senyora Amara at naglakad patungo sa may balkonahe. Kinuha nito ang cellphone mula sa mamahaling bag at nagsimulang pumindot. Naisipan ni Eliza na dalhan ng malamig na maiinom ang biyenan upang maiwasan na ang patuloy na pagtatalo. Kumuha siya ng baso ng juice at tahimik na naglakad papalapit sa pinto ng balkonahe na bahagyang nakabukas. Bago pa man siya makapasok, napatigil siya sa paghakbang. Ang kamay niyang may hawak sa baso ay tila naging yelo. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na tila nagbago ng timpla, napakalambing, puno ng pag-ibig at parang nakikipag-usap sa isang tunay na kapamilya. Isang boses na kailanman ay hindi narinig ni Elisa mula sa matanda. Hello, Isabel. Hija? Good morning. Masayang bati ni Senyora Amara sa kabilang linya. Oo, nakarating na ako dito sa bahay nila. Huwag kang mag-alala, walang kaalam-alam ang asawang tanga. Excited na ako sa ipinangako mong bagong sasakyan para sa akin kapag naipasok na ni Carding yung pera sa negosyo ninyo. Basta ba aalagaan mo ang anak ko, botong-boto ako sa iyo, Hija. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong pagkatao ni Elisa. Ang baso sa kanyang kamay ay nanginginig, muntik ng mabitawan, habang pinipigilan niya ang pagsabog ng damdaming matagal na niyang kinikimkim.
Ang kanyang biyenan, ang ina ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay hindi lang basta kasabwat, kundi isang masugid na taga-suporta sa pagsira ng kanilang pamilya. Walang salitang lumabas mula sa bibig ni Elisa. Maingat siyang umatras, bumalik sa kusina na tila isang multo. Inilapag niya ang baso sa lababo at hinayaang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay. Nagbabaka sakaling mapawi nito ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi lang si Ricardo ang kanyang kalaban. Buong angkan nito ay linta na handang sipsipin ang bawat patak ng kanilang dugo hanggang sa sila ay maubos. Nang araw na yon, matapos niyang ihatid si Maya sa paaralan, matapos mangutang sa nag-iisang kaibigan para lamang maipangbayad sa exam permit ng anak, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Elisa na laging nakayuko at tumatanggap ng lahat ng panlalait. Ngayon, siya ay isang inang nagbabantay sa kanyang supling, isang lobong handang kumagat pabalik. Sinundan niya ang asawa. Ang bawat liko ng taksi na kanyang sinasakyan ay sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Pinanood niya si Ricardo na pumasok sa lobby ng isang mamahaling hotel. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya ng taxi at sumunod. Ang mukha ay itinago sa ilalim ng malaking salamin sa mata. Mula sa isang sulok ng malawak na lobby, natanaw niya ito. Si Ricardo ay nakaupo sa isang mesa sa coffee shop ng hotel at sa kanyang harapan ay isang babae. Isang babaeng napakabata, napakaganda, at may ngiting tila nangaakit ng kapahamakan. Siya si Isabel. Ang kanyang buhok ay itim at makintab, bumabagsak sa kanyang balikat na parang sutla. Ang kanyang mga mata ay matatalim. May kakaibang kinang na nagsasabing hindi siya basta-bastang babae lamang. May tiwala sa sarili, sa bawat kilos niya, mula sa pag-abot ng tasa ng kape hanggang sa pagtawid ng kanyang mga binti. Tinitigan ni Elisa ang bawat detalye ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Hindi niya maintindihan bakit ipagpapalit ni Ricardo ang 20 taon ng pagsasama para sa isang babaeng halos kaedad lang ng kanilang anak. Nagpatuloy si Elisa sa pagmamasid. Nakita niya kung paano hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Isabel sa ibabaw ng mesa, kung paano nito hinalikan ang likod ng palad nito na puno ng pagsamba. Mga kilos na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa bawat halakhak ni Isabel, may kung anong kumikirot sa puso ni Elisa. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang apelyido. Sa pag-uusap nila sa telepono noon, narinig niya itong binanggit ni Ricardo, Isabel de la Vega. De la Vega. Saan niya narinig ang pangalang iyon? Tila isang pamilyar na himig mula sa malayong nakaraan. Pilit niyang hinalungkat ang baul ng kanyang alaala hanggang sa isang imahe ang biglang lumitaw. Isang lumang litrato sa dyaryo. Isang headline tungkol sa isang negosyanteng nagpakamatay matapos malugi sa isang malaking investment scam. Ang pangalan ng negosyante, Don Alejandro de la Vega. At ang taong naging kasosyo niya bago ito bumagsak, walang iba, kundi si Ricardo Santos. Biglang nanlaki ang mga mata ni Elisa. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na parang isang komplikadong palaisipan. Si Isabel ay hindi lamang isang simpleng kalaguyo. Siya ay isang multo ng nakaraan, isang anghel ng paghihiganti. Sa sobrang pagkabigla, hindi na malaya ni Elisa na tumayo na pala siya sa kanyang kinauupuan. Sa kanyang pag-atras, nasagin niya ang isang maliit na service cart. Ang kalansing ng mga kubyertos na nahulog sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na coffee shop, sapat upang makuha ang atensyon ng lahat, kasama na sina Ricardo at Isabel. Gulat ang bumakas sa mukha ni Ricardo nang makita niya ang asawa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang mga mata ni Elisa ay nakatuon na kay Isabel. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang namutawi, ngunit sa titig na yon, nagkaunawaan ang dalawang babae. Nakita ni Elisa ang pait at galit sa mga mata ni Isabel, at nakita naman ni Isabel ang durog na puso sa mga mata ni Elisa.
Sa kanyang pagmamadaling tumalikod at umalis, aksidenteng nahulog ang kanyang pitaka mula sa kanyang bag. Kumalat ang mga laman nito sa sahig, ilang pirasong barya, resibo ng grocery, at isang luma at kupas na larawan ng kanilang pamilya noong masaya pa sila. Bago pa man makalapit si Ricardo, mabilis na yumuko si Isabel. Pinulot niya ang mga nagkalat na gamit. Nang iabot niya ang pitaka pabalik kay Eliza, ang mga daliri nila ay bahagyang nagdikit at sa maikling sandaling iyon, isang malamig na kuryente ang gumapang sa balat ni Eliza. Isang tingin mula kay Isabel ang nagsabi ng lahat, "Hindi ikaw ang kalaban ko." Nagmamadaling lumabas si Eliza ng hotel. Ang puso niya'y tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga paa. Sumakay siya sa unang taxi na kanyang nakita. Ang isipan ay ligalig. Tila isang bangkang, walang direksyon, sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Ang maikling pagdampi ng mga daliri nila ni Isabel, ang tinging nag-aapoy, ang apelyidong De La Vega. Ang mga ito'y mga piraso ng isang madilim na larawan na pilit niyang binubuo. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Wala si Ricardo, wala si Maya, at salamat sa Diyos, wala rin ang kanyang biyenan. Ito ang pagkakataon niya. Nagtungo siya sa bodega, isang maliit at malimit na nakasarang silid sa likod ng kanilang bahay kung saan nakatambak ang mga lumang gamit at mga alaalang matagal nang ibinaon sa limot. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Kasama ng mga anino ng kahapon, sa isang sulok ay nakatayo ang isang malaking baul na yari sa Nara, isang pamana pa mula sa mga magulang ni Ricardo. Ito ang taguan ng mga bagay na ayaw na niyang makita, ngunit hindi niya magawang itapon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kinakalawang na trangka. Sa loob, nakapatong ang mga lumang photo album, mga damit ng sanggol na pinagliitan na ni Maya, at isang kahon ng mga sulat niya para kay Ricardo noong sila'y magkasintahan pa. Napadaiti ang kanyang mga daliri sa mga yon, at isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang bawat salita ng pag-ibig na nakasulat doon ay tila mga basag na bubog na humihiwa sa kanyang palad. Isinantabi niya ang mga yon at nagpatuloy sa paghalungkat. Sa pinakailalim ng baul, sa ilalim ng mga kumot na kinain na ng bukbok, natagpuan niya ang kanyang hinahanap, isang makapal na folder na may markang De La Vega Properties, Closed Project. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga dokumento. Naroon ang lahat, mga kontrata, mga business proposal at mga sulat pang negosyo. Sa bawat papel na kanyang binabasa, lalong lumilinaw ang larawan ng isang mandaragit. Ginamit ni Ricardo ang tiwala ni Don Alejandro de la Vega. Nilinlang ito sa isang malaking investment at pagkatapos ay iniwan itong mag-isang harapin ang mga utang at pagkabangkarote. At sa huling pahina ng folder, nakasiksik ang ilang piraso ng gupit na pahina mula sa isang lumang dyaryo. Ang headline ay nakasulat sa malalaki at itim na letra. Kilalang negosyante, nagpatiwakal dahil sa pagkalugi. Sa ilalim nito, isang maliit na litrato ng pamilya De La Vega. Naroon si Don Alejandro, isang lalaking may marangal na tindig. Sa kanyang tabi ay ang kanyang may bahay at sa pagitan nila ay isang batang babae, mga 10 taong gulang na may mahabang itim na buhok at mga matang puno ng determinasyon kahit sa kanyang murang edad. Kahit kupas na ang larawan, hindi maipagkakaila ni Eliza ang mukha ng batang iyon. Ang parehong matang puno ng determinasyon, ang parehong tindig na hindi sumusuko. Ito si Isabel. Biglang nanlambot ang mga tuhod ni Eliza. Napasandal siya sa malamig na pader ng bodega habang ang mga piraso ng dyaryo ay isa-isang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Gumuho ang pundasyon ng kanyang buong mundo. Hindi niya pinakasalan ng isang simpleng manloloko. Ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 20 taon, ang ama ng kanyang anak.
ay isang halimaw na nagtayo ng kanilang maginhawang buhay mula sa abo at abo ng ibang pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang kagalakan, puno ng sakit at pagsisisi. Napagulhol siya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilyang sinira nila. Umiyak siya para sa batang si Isabel na nawalan ng ama. Umiyak siya para sa 20 taon ng kanyang buhay na nasayang sa pag-aalaga ng isang mamamatay tao. Hindi lamang pala siya biktima ng isang pira-pirasong kataksilan. Ang buong buhay niya, ang buong 20 taon ng kanilang pagsasama, ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng puntod ng ibang tao. Nang mahimasmasan si Eliza mula sa pagkakabigla, ang mga luha sa kanyang pisngi ay natuyo na. Ngunit ang mga ito'y napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Maingat niyang pinulot ang bawat piraso ng lumang dyaryo mula sa sahig. Itinupi ang mga ito kasama ng mga dokumento at ibinalik sa folder. Hindi na niya ito isinilid pabalik sa baul ng mga kinalimutang alaala. Sa halip, dinala niya ito sa kanilang silid at itinago sa isang lugar na siya lamang ang nakakaalam. Ang folder na yon ay hindi na lamang isang bunton ng mga lumang papel. Ito na ngayon ang kanyang sandata. Gabi na nang umuwi si Ricardo, baka sa mukha ang pagkainis. Inaasahan na ni Eliza ang kanyang pagdating at sa halip na salubungin siya ng mga tanong o akusasyon, isang malumanay na Eliza ang kanyang natagpuan na naghahanda ng hapunan. Saan ka galing kanina? Bakit ka bigla na lang sumulpot sa hotel? Pinahiya mo ako sa harap ng business partner ko, Eliza. Bungad agad ni Ricardo. Ang boses ay may bahid ng paninisi. Huminga ng malalim si Eliza bago humarap. Isang malungkot, ngunit mahinahong na ngiti ang iginuhit sa kanyang mga labi. Pasensya na, mahal, mahina niyang sabi. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Nalulungkot lang ako. Anniversary natin kahapon at pakiramdam ko ay mas mahalaga pa ang trabaho mo kaysa sa akin. Gusto lang kitang sorpresahin sana. Natigilan si Ricardo. Ang inaasahan niyang sigawan at pagtatalo ay napalitan ng isang malambing na pag-amin ng kahinaan. Ito ang Eliza na kilala niya, maramdamin at laging naghahanap ng kanyang atensyon. Biglang lumambot ang kanyang ekspresyon, napalitan ng bahagyang pagkakasala. Nagpatuloy si Eliza. Alam kong pagod ka na sa lahat ng responsibilidad mo sa trabaho, Ricardo. Gusto kong makatulong, kahit sa maliit na paraan lang. Baka pwedeng ako na lang ang mag-asikaso ng mga libro at kita ng maliit nating karinderya. Para kahit paano, nararamdaman kong may silbi ako sa'yo at hindi lang ako isang palamuti dito sa bahay. Ang alok ay perpekto. Ito ay isang papel na bagay sa isang asawa, hindi nakakabanta. At sa paningin ni Ricardo, isang paraan para mabawasan ang kanyang mga alalahanin. Ngumiti siya, isang ngiting mayabang. Sige, kung yan ang gusto mo, basta huwag mong papabayaan ang mga gawaing bahay. Kinabukasan, habang nagtitimpla ng kape si Eliza para kay Ricardo, isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Inabot niya ang tasa sa asawa. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Dati, ang simpleng kilos na ito ay nagpapadala ng kilig sa kanyang buong katawan. Ngayon, wala na siyang naramdaman, kundi ang lamig ng bakal. Dati, ang pagtimpla ng kapeng ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Ngayon, ito na ang simula ng kanyang matamis na paghihiganti. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Eliza ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga accounting book ng kanilang karinderya. Sa una, mukha lamang itong isang magulong koleksyon ng mga resibo at tala. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, natuklasan niya ang isang masalimuot na sistema ng panloloko. May mga miscellaneous expenses na walang katumbas na resibo. May mga supplier na hindi naman nag-e-exist. Bawat numero, bawat entry ay isang hibla na humahantong pabalik sa parehong tao, kay Ricardo.
Unti-unti niyang itinatala ang lahat, kinokopya ang bawat ebidensya, at itinatago ito ng maingat. Ang dating may bahay na abala sa pagluluto at paglalaba ay naging isang matalinong auditor, isang mangangaso na tahimik na nag-aabang ng tamang pagkakataon upang salakayin ang kanyang biktima. Isang hapon, habang abala siyang nagkukumpara ng mga resibo sa sala at si Maya naman ay gumagawa ng takdang aralin sa kanyang tabi, isang kartero ang kumatok sa kanilang pinto. May iniabot itong isang makapal at puting sobre. Nang tingnan ni Eliza kung para kanino ito, biglang kumabog ang kanyang dibdib. Nakapangalan ito kay Ricardo. Pero ang mas nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang sagisag na nakatatak sa kaliwang sulok ng sobre. Isang selyo na may nakaukit na timbangan ng hustisya. Mula ito sa Regional Trial Court. Nanginginig ang mga kamay ni Eliza habang hawak ang sulat mula sa korte. Ang makapal na papel ay tila may bigat ng isang sentensya. Itinago niya ito kaagad sa ilalim ng bunton ng mga libro bago pa man may makakita, lalo na si Ricardo na anumang oras ay maaaring umuwi. Ang isipan niya ay puno ng mga tanong. Sino ang nagsampa ng kaso? Anong kaso ito? At paano ito makakaapekto sa sarili niyang plano? Kinabukasan, tumawag siya sa numerong nagpadala sa kanya ng misteryosong mensahe noon. Sa pagkakataong ito, sumagot ang nasa kabilang linya. Isang boses ng babae, kalmado at direkta. Alam kong marami kang tanong, Gigi ng Santos, sabi ng boses. Ito ay si Isabel. Magkita tayo. May lugar akong alam kung saan walang makakakilala sa atin. Ang lugar na tinukoy ni Isabel ay isang maliit at halos nakatagong parke sa isang sulok ng syudad, isang lugar na nilimot na ng panahon, napapalibutan ng matatayog na puno at mga gumagapang na baging. Naupo si Eliza sa isang lumang bangkong bakal, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, naghihintay. Ilang sandali pa, dumating si Isabel. Nakasuot ito ng simpleng bestida at malaking salaming pang-araw. Ngunit kahit sa simpleng ayos, hindi maitatago ang bigat na kanyang dinadala. Naupo si Isabel sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Isang espasyong puno ng mga non-said na salita, ng sakit, at ng isang hindi inaasahang pag-unawa. Hindi ako humihingi ng tawad sa ginawa ko sa asawa mo. Panimula ni Isabel, ang boses ay matatag. Dahil ang ginagawa ko ay hindi para sa sarili ko, kundi para sa hustisya ng aking ama. Hindi umimik si Eliza, hinayaan niya lang itong magsalita. Nang mamatay si Papa, pagpapatuloy ni Isabel, ang boses ay bahagyang nanginig. Ipinangako ko sa sarili ko na babawin ko ang lahat ng kinuha ni Ricardo Santos sa amin. Hindi lang pera, kundi pati ang dangal ng aming pamilya. Inakit ko siya, pinaibig, at pinaniwala sa isang negosyong ako mismo ang nagdisenyo para siya ay malugi. Ang bawat sentimong ibinibigay niya sa akin ay diretso kong idinideposito sa isang trust fund na ipinangalan ko sa aking ama. Isang malamig na hangin ang umihip sa kanilang pagitan. Tumingin si Eliza sa mga mata ni Isabel at sa unang pagkakataon, hindi puot ang nakita niya, kundi isang napakalalim na kalungkutan. Ang pera ng mga anak mo, biglang sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit may diin. Iyon lang ang hinihiling ko. Huwag mong idamay ang kinabukasan ng mga inosenteng bata sa laban na ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Isabel si Eliza. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos, isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Kaya ko ipinadala sa iyo ang mensaheng yon, sagot ni Isabel. Dahil nakita ko sa mga mata mo nung araw na yon sa hotel, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Pareho tayong biktima ng iisang tao. Hindi ko intensyong saktan ka o ang mga anak mo. Ang pera para sa edukasyon nila. Naisoli ko na sa school account
Bago pa man mag-umpisa ang klase, ginawa ko lang yon para magising ka sa katotohanan. Parang may tinik na nabunot sa dibdib ni Elisa. Isang bahagi ng kanyang pag-aalala ay napawi. Ang kasong isinampa sa kanya, pagpapatuloy ni Isabel, ay hindi galing sa akin. Mula iyon sa iba pa niyang mga biktima na natuntun ko. Estafa. Isa lang iyon sa marami pa. Pero kailangan ko ng tulong mo, Elisa. Nasa loob ka ng bahay niya. Alam mo ang mga itinatago niyang dokumento. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya para tuluyan siyang hindi na makabangon pa. Isang tahimik na alyansa ang nabuo sa pagitan ng dalawang babae sa ilalim ng lilim ng mga puno. Ang asawang niloko at ang anak na naghahanap ng hustisya. Walang kamayan, walang yakapan. Tanging isang tingin ng pag-unawa. Nagkasundo sila. Si Elisa ang magiging mata at tainga sa loob, habang si Isabel ang kikilos sa labas. Hindi nila namamalayan sa kabilang kalsada, sa loob ng isang nakaparadang kotse na may tinted na salamin, isang pares ng matatalim na mata ang nagmamasid sa kanila. Si Senyora Amara, na nagkataong napadaan sa lugar na yon, ay nanlaki ang mga mata sa galit. Ang kanyang manugang, na akala niya'y isang maamong tupa, ay kasama pala ng babaeng kaagaw ng kanyang anak. Sa kanyang isipan, isa lang ang ibig sabihin nito, pagtataksil. Parang bulkan na sumabog ang galit ni Senyora Amara. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Habang si Elisa ay nasa labas pa, mabilis niyang tinawagan si Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng puot at pagkadismaya. Ricardo, anak, umuwi ka ngayon din. Kailangan mong makita ang kalapating mababa, ang lipad na pinakasalan mo, ang asawa mo, nakikipagkita siya sa ibang lalaki. Sadyang pinalitan ni Senyora Amara ang kwento. Alam niyang mas masakit para sa ego ng kanyang anak ang isipin na ito ay pinagtataksilan sa paraang romantiko kaysa sa isiping may nabubuong alyansa laban sa kanya. Ang salitang ibang lalaki ay mas epektibong lason. Nang dumating si Elisa sa bahay, pagod ngunit may bagong pag-asa sa kanyang puso. Ang sinalubong sa kanya ay hindi katahimikan, kundi isang nagngangalit na bagyo. Si Ricardo ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng paparating na unos. Sa tabi niya, si Senyora Amara, ang reyna ng drama, na may mga pekeng luha sa mata. Saan ka galing, Elisa? Malamig na tanong ni Ricardo. Ang bawat salita ay may bigat ng bakal. May inasikaso lang ako sa palengke. Pagsisinungaling ni Elisa, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Ricardo. Sa palengke? O baka naman sa isang parke, kasama ang kaibigan mo? Nanlamig ang buong katawan ni Elisa. Paano niya nalaman? Nakita ka ng nanay ko! Sigaw ni Ricardo, hindi na napigilan ang sarili. Nakita kanyang may kasamang kung sinong Poncio Pilato sa isang tagong lugar. 20 taon, Elisa. 20 taon kitang binuhay, binigyan ng magandang pangalan, tapos ito ang isusukli mo sa akin. Habang ako, nagpapakamatay sa trabaho para sa pamilyang ito, ikaw naman ay nagpapakasaya sa iba? How dare you? Hindi totoo yan, Ricardo. Tanggi ni Elisa, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Huwag ka nang magsinungaling. Segunda ni Senyora Amara na tila isang buwitreng handang manuklaw. Nakita ko mismo, napakalandi mong babae. Walang utang na loob. Inahon ka lang namin sa kahirapan. Tapos ahas ka pala na naghihintay lang ng pagkakataong manuklaw patalikod. Ang mga akusasyon ay sunod-sunod. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Ginamit ni Ricardo at ng kanyang ina ang lahat ng sandata laban sa kanya. Ang kanyang kahirapan, ang kanyang pagiging simpleng may bahay, ang kanyang pagpapabaya sa asawa. Binaligtad nila ang buong mundo. Siya na biktima ay ginawa nilang kontrabida. Siya na niloko
at ninakawan, ay pinalabas na siyang taksil. Sa sobrang galit na wala sa sarili si Ricardo, hinablot niya ang braso ni Elisa ng buong higpit. "Wala kang kwentang asawa! Wala kang kwentang ina!" Pumiglas si Elisa. "Bitiwan mo ako! Wala kang karapatang saktan ako!" Ngunit mas malakas si Ricardo. Sa isang marahas na galaw, itinulak niya si Elisa palabas ng bahay. Kasunod nito, kinuha niya ang mga damit ni Elisa mula sa aparador at walang awang inihagis ang mga ito sa kalsada. Ang mga bestidang pinag-ipunan niya, ang mga blusang minsan niyang sinuot sa mga espesyal na okasyon, ang lahat ng mumunting yaman niya ay isa-isang lumapag sa maruming semento. "Lumayas ka sa bahay na ito." Ang huling sigaw ni Ricardo bago isara ng malakas ang pinto. Ang tunog ay tila isang paghatol. Naiwan si Elisa sa labas. Nakatayo sa gitna ng kanyang mga nagkalat na damit. Biglang pumatak ang ulan. Malamig, malakas, at walang awa. Bawat patak ay humahaplos sa kanyang balat, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Basang-basa siya, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Ang bahay na 20 taon niyang inalagaan, ang tahanang itinuring niyang buong mundo, ay bigla na lang naglagay ng pader sa kanyang harapan. Itinapon siya na parang isang basahan. "Boss!" Sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, si Eliza ay nakatayo na, parang isang estatwa, basang-basa, habang ang kanyang mga damit ay unti-unting lumulutang sa rumaragasang tubig sa tabi ng kalsada. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay kasing lamig ng pagtrato sa kanya ng lalaking minsan niyang sinumpaang mamahalin habang buhay. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa ginaw na gumagapang sa kanyang mga buto. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang saradong pinto ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, isang kakaibang apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang kalooban. Ito na yon. Ito na ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang pagtitiis. Ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na lamang luha ng kalungkutan. Ang mga ito'y naging luha ng galit, ng pagkamuhi, at ng isang hindi matitinag na panunumpa. Tapos na ang pagiging martir. Tapos na ang pagiging maamong tupa. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang isa sa kanyang mga damit. Isang simpleng blusang bulaklakin na paborito ni Maya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Si Maya, ang kanyang anak. Sa gitna ng unos na ito, ang imahe ng kanyang anak ang naging kanyang parola. Ang tanglaw na nagbigay sa kanya ng lakas upang humakbang. Hindi siya babagsak. Hindi siya magpapatalo. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa, basang-basa, ngunit gumagana pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang numero ng kanyang bunsong kapatid, si Loida na nakatira sa kabilang bayan. "Loida!" Bulong ni Elisa sa telepono. Ang boses ay basag. "Pinalayas ako ni Ricardo. Pwede ba? Pwede ba akong makituloy sa'yo?" Walang pag-aalinlangan, narinig niya ang nag-aalalang boses ng kapatid sa kabilang linya. "Ate, anong nangyari? Sige, pumunta ka dito. Hintayin kita." Sa tulong ng isang tricycle na nagmagandang loob na huminto, nilisan ni Elisa ang lugar na yon. Dala lamang ang basang damit na yakap-yakap at ang basag na puso. Ngunit sa kanyang isipan, dala-dala niya ang isang bagay na mas mabigat at mas mahalaga, ang kanyang plano. Nang makarating siya sa maliit ngunit maaliwalas na apartment ng kanyang kapatid, agad siyang inasikaso nito. Ibinigay sa kanya ang mga tuyong damit, isang mainit na sabaw, at higit sa lahat, isang lugar kung saan siya ligtas. Habang nakaupo siya sa sopa, nakabalot sa makapal na kumot, isang maliit at mapaglarong na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata, isang ngiting nakakatakot. Inilabas niya muli ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. "Attorney, ituloy na natin," mahinahon niyang sabi.
I-freeze ninyo lahat ng joint accounts namin ni Ricardo Santos. Ngayon din, ang hindi alam ni Ricardo, sa mga nagdaang linggo habang abala si Elisa sa pag-audit ng mga libro, hindi lang siya basta nag-ipon ng ebidensya. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Loida, na nagtatrabaho sa isang bangko, paunti-unti at palihim niyang inilipat ang lahat ng kanilang legal na savings at assets, ang mga perang hindi pa nananakaw ni Ricardo, mula sa kanilang joint account patungo sa isang bagong trust fund na nakapangalan lamang kay Maya. Ang bahay na ipinundar nila, na nakapangalan sa kanilang dalawa, ay mayroon na ngayong legal na lispendence. Isang abiso na ito ay bahagi ng isang legal na usapin at hindi maaaring ibenta o isangla. Ginawa niya ito bilang paghahanda sa pinakamasamang senaryo. At ang gabing iyon, ang senaryong iyon ay naganap. Habang nagpapakasasa sa galit si Ricardo, sa loob ng kanilang bahay, hindi niya alam na sa isang iglap, siya ay nawalan na ng lahat. Ang kapangyarihang akala niya ay hawak niya, ang perang akala niya ay kontrolado niya, ay matagal nang wala sa kanyang mga kamay. Yinakap ni Elisa ang kanyang mga anak sa isipan, ang kanyang panganay na si Maya at ang bunsong si Ben, na kasalukuyang nasa probinsya kasama ang kanilang lola sa panig niya. Ginawa niya ito para sa kanila. Ang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng talinong. Hindi niya akalaing taglay niya at ng tapang na harapin ang anumang unos. Sa parehong sandali, habang nag-e-enjoy si Ricardo sa kanyang pansamantalang tagumpay, isang tawag mula sa bangko ang kanyang natanggap. Ang kanyang credit card na gagamitin sana niya para i-book ang isang mamahaling trip kasama si Isabel ay biglang na-decline. At nang subukan niyang i-access ang kanilang bank account online, isang mensahe ang sumalubong sa kanya. Account frozen. Pending legal investigation. Anong ginawa mo sa pera, Elisa? Bakit hindi ko ma-access ang account natin? Sumagot ka. Huwag kang magkunwaring bingi. Ang sigaw ni Ricardo sa kabilang linya ng telepono ay tila isang desperadong alulong ng isang sugatang hayop. Rinig na rinig ni Elisa ang bawat hingal nito, ang bawat pagmura na punong-puno ng takot at pagkalito. Nakaupo si Elisa sa maliit na beranda ng bahay ni Loida, pinapanood ang dahan-dahang pagtila ng ulan sa labas. Kalmado siya. Napakakalmado na tila ba ang lahat ng emosyong nagpahirap sa kanya nitong mga nakaraang araw ay inanod na ng baha kagabi. Ang pera ay nasa lugar kung saan hindi mo na ito magagalaw para sa luho mo at ng nanay mo, Ricardo. Mahinahong sagot ni Elisa. Ang kanyang boses ay parang isang malamig na agos ng tubig. Para yan sa mga bata, sa edukasyon nila, sa kinabukasan na muntik mo nang nakawin. Magnanakaw ka. Akin ang perang yan. Pinaghirapan ko yan sa opisina. Halingingi ni Ricardo. Sa loob ng marangyang sala ng kanilang bahay, nanunuyot ang lalamunan ng lalaki habang nakatingin sa tumpok ng mga unpaid bills na nakapatong sa mesa. Ang kinang ng mga kristal na chandelier ay tila nanunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang bawat mamahaling gamit na nakapaligid sa kanya ay tila mga saksi sa kanyang unti-unting pagbagsak. Pinaghirapan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elisa. Pinaghirapan mo sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga resibo? O baka naman yung mga ghost suppliers na natuklasan ko sa mga libro mo? Ricardo, tapos na ang pagtatago. Alam ko na ang lahat. Bago pa man makasagot si Ricardo, pinutol na ni Elisa ang tawag. Ayaw na niyang makinig sa anumang dahilan. Ang bawat salita nito ay lason na ayaw na niyang pumasok sa kanyang sistema. Samantala, sa loob ng bahay ni na Ricardo, pumasok si Senyora Amara na may dalang balisa sa muka. Ang kanyang suot na mamahaling silk robe ay hindi sapat upang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Anong nangyayari, Ricardo? Bakit tumawag ang dealership? Sabi nila, hindi daw pumasok ang check para sa bagong sasakyan ko. Anak, ayusin mo ito. Nakakahiya sa mga kumari ko. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang ina nang may halong puot at pagsisisi. Sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang matanda hindi bilang isang gabay, kundi bilang isang pasanin na nakikisalo sa kanyang kasalanan. Wala na ma, wala ng pera. Sinimot ni Elisa ang lahat. Dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang karangyaan, mabilis na nag-isip si Ricardo. Meron pa siyang Isabel, meron pa silang investment na pinag-usapan. Nagmadali siyang nagmaneho patungo sa tinutuluyang kondo ni Isabel. Umaasa na ito ang magliligtas sa kanya. Pagdating niya doon, sinalubong siya ni Isabel na may hawak na baso ng alak, nakatitig sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana. Ang kanyang ayos ay napaka-elegante, tila isang reyna na nakamit na ang kanyang tagumpay. Isabel, kailangan kita. Bungad ni Ricardo. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang noo. Na-freeze lahat ng accounts ko. Kailangan nating ilabas yung investment natin sa project mo. Ngayon na. Dahan-dahang humarap si Isabel. Isang ngiting nakakakilabot ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na pag-ibig, ay tila naging 2 piraso ng yelo. Investment? Ricardo, walang project. Walang negosyo. Ang perang ibinigay mo sa akin, ibinayad ko na yon sa lahat ng utang na iniwan ni Papa noong winasak mo ang buhay namin. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ano? Anong sinasabi mo? Ako si Isabel de la Vega. Ang bawat pantig ay binitawan ni Isabel nang may matinding diin. Anak ni Alejandro de la Vega. Ang lalaking kinalimutan mo matapos mong pagnakawan at ipahiya hanggang sa mawalan siya ng dahilan para mabuhay. Akala mo ba mahal kita? Ricardo, bawat haplos mo ay pinandidirihan ko. Bawat I love you mo ay kasing baho ng basura sa pandinig ko. Ginamit lang kita, gaya ng ginawa mo sa tatay ko. Napaupo si Ricardo sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang babaeng akala niya ay kanyang paraiso, ay siya palang kumuha ng huling piraso ng kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang tinatamasang karangyaan, ang bahay, ang pangalan, ang kapangyarihan, ay naglaho na parang usok. Sa isang maliit na kusina sa kabilang bayan, nakaupo si Eliza kasama ang kanyang kapatid na si Loida. Simple lamang ang kanilang almusal, pandesal at mainit na kape. Ramdam ni Eliza ang gaspang ng mesa sa ilalim ng kanyang mga palad, ang amoy ng kape na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Wala mang aircon, wala mang chandelier, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, nakahinga siya ng maluwag. Ang bawat subo ng pagkain ay may lasa ng kalayaan. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling nabulabog nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang video call mula kay Ricardo. Pag-click niya, nakita niya ang asawa na nakaluhod sa sahig. Ang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Ang buhok ay magulo. Elisa, please, hikbi ni Ricardo. Ang kanyang pride ay basag-basag na. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Si Isabel, niloko niya ako. Wala na akong matakbuhan. Elisa, kailangan ka namin ng nanay ko. Please, maawa ka sa akin. Tinitigan ni Elisa ang gumagalaw na imahe sa screen ng kanyang telepono. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang haligi ng tahanan ay isa na lamang tumpok ng basag na pangarap na nakaluhod sa malamig na sahig. Ang bawat hikbi ni Ricardo, ang bawat pagsamo nito ay hindi na nagdulot ng pait sa kanyang puso. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim at tuyot na pagkadismaya. Isang pagkadismayang mas masakit pa kaysa sa galit. Huwag ka sa akin magmakaawa, Ricardo. Ang boses ni Elisa ay kasing talas ng labaha, ngunit kasing lamig ng marmol. Doon tayo mag-usap sa opisina ng aking abogado. Huwag mo nang uubusin ang natitirang baterya ng telepono ko. Mas kailangan ko ito para sa mga anak ko. Pinindot ni Elisa ang pulang button. Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Loida ay tila isang yakap na nagpapanatag sa kanyang kalooban. Pagkalipas ng ilang araw, naganap ang huling paghaharap sa loob ng isang malamig at formal na opisina ng abogado. Nakaupo si Elisa sa isang panig,
Suot ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang muka ay malinis at maliwanag, malayo sa imahe ng losyang na asawa na paulit-ulit na ipinapamukha sa kanya ni Senyora Amara. Sa kabilang panig ng mesa, naroon si Ricardo at ang kanyang ina. Ang polo shirt ni Ricardo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Si Senyora Amara naman ay pilit pa ring nagpapanatili ng kanyang pagkamaldita, ngunit ang nanginginig niyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa kanyang imitasyong Hermes na bag ay nagpapakita ng kanyang tunay na takot. Dahan-dahang inilabas ni Eliza ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa nang may mariing tunog ng papel sa ibabaw ng kahoy. Ito ang lahat ng mga audit report na ginawa ko sa loob ng 3 linggo. Panimula ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Ricardo. Narito ang bawat sentimong kinuha mo mula sa aming joint account, ang bawat palsipikadong resibo sa karinderya, at ang mga transaksyon mo kay Isabel de la Vega. Hindi lang ito usapin ng pagtataksil sa kasal, Ricardo. Ito ay usapin ng embezzlement at estafa. Napalunok si Ricardo. Ang kanyang abogado ay napailing na lamang matapos masilip ang mga dokumento. Napakalinaw, napakadetalyado. Si Eliza, na akala nila ay isang simpleng may bahay lamang, ay naging isang auditor ng sarili nilang buhay. Eliza, anak, huwag naman ganito. Biglang singit ni Senyora Amara. Ang boses ay pilit na nilalambingan. Pamilya tayo. Isipin mo ang sasabihin ng mga kapitbahay. Ang hiya na idudulot nito sa atin. Patawarin mo na si Carding. Lalaki lang yan, natutukso. Pero sa huli, ikaw pa rin ang legal na asawa. Ang hiya. Senyora Amara, ay dapat naramdaman ninyo noong kasabwat kayo sa pagnanakaw sa kinabukasan ng sarili ninyong mga apo. Sagot ni Eliza. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Tapos na ang panahon ng utang na loob na ginagamit ninyong tanikala sa akin. Tumayo si Eliza. Alam niyang tapos na ang usapan. Ang hustisya ay nasa kanyang mga kamay na. Habang naglalakad siya palabas, tumigil siya sa tapat ni Ricardo. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong barya. Isa-isa niya itong inilapag sa mesa sa harap ng kanyang asawa. Ito, Ricardo, para sa pamasahe mo pauwi sa nanay mo. Bulong ni Eliza, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil simula sa araw na ito, ang bahay, ang sasakyan, at ang lahat ng natitirang ari-arian ay nasa ilalim na ng pangalan ng mga anak mo. Wala kang ititira, kundi ang iyong pangalan na ikaw mismo ang dumumi. Namula sa galit si Ricardo. Ang kanyang pride ay tuluyan ng niyurakan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, bigla siyang tumayo at humarap kay Eliza. Ang mga mata ay nanlilisik. Akala mo ba napakalinis mo, Eliza? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Akala mo ba ay napakabanal mo? Gusto mong malaman ang katotohanan? Ang tatay mong akala mo ay bayani. Siya ang nagbigay sa akin ng puhunan noon. Ninakaw niya ang perang yon sa kumpanya nila bago siya namatay. Pare-pareho lang tayong magnanakaw, Eliza. Ang dugong nananalaytay sa mga anak mo ay galing sa isang kriminal. Natigilan si Eliza. Ang kanyang mundo ay tila muling niyanig ng isang lindol. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang marahas na pagbukas ng pinto ng opisina ay bumasag sa tensyon. 3 pulis na nakauniforme ang pumasok sa silid. Bit-bit ang isang warrant of arrest. G. Ricardo Santos, sumama po kayo sa amin sa presinto. May warrant of arrest kayo para sa kasong estafa at falsification of public documents. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga pulso ni Ricardo ay tila isang hatol na bumasag sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ng mga pulis palabas ng opisina kasabay ang kalansing ng bakal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid.
Sumunod si Senyora Amara na humahagulgol, pilit na hinahablot ang manggas ng uniforme ng mga pulis, habang ang kanyang mga sigaw ng "Walang hiya ka, Elisa" ay unti-unting humihina habang sila ay papalayo sa pasilyo. Naiwan si Elisa sa gitna ng silid. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasang mabigat na bato. Ang mga huling salita ni Ricardo tungkol sa kanyang ama ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Isang kriminal, isang magnanakaw, ang imahe ng kanyang ama, si Don Teodoro, na palaging marangal at matapat, ay biglang nabahira ng pagdududa. Hindi siya pwedeng tumigil dito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Eliza ang kanyang sarili sa harap ng isang maliit at lumang bahay sa probinsya. Ito ang tahanan ng kanyang ina, si Lola Belen. Ang amoy ng tuyong dahon at ang sariwang simoy ng hangin ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang naguguluhang isipan. Natagpuan niya ang kanyang ina na nakaupo sa tumba-tumba, dahan-dahang umiindayog habang nakatingin sa papalubog na araw. "Nay?" Mahinang tawag ni Elisa. Lumapit siya at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Isinandal ang kanyang ulo sa mga tuhod nito na tila isang batang naghahanap ng kanlungan. "Alam ko kung bakit ka narito, anak," malamig na sabi ni Lola Belen. Ang kanyang mga kamay na may mga marka ng katandaan ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ni Elisa. "Narinig ko na ang nangyari kay Ricardo." "Nay, totoo ba?" tanong ni Elisa. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Sinabi ni Ricardo na magnanakaw ang tatay, na ang perang ginamit niya sa negosyo ay galing sa nakaw na yaman ni Papa. "Sabihin ninyo sa akin ang totoo." Bumuntong hininga si Lola Belen at tumingin sa malayo. Tila inaalala ang mga sandaling matagal na niyang ibinaon sa limot. "Ang tatay mo, Elisa, ay isang taong may busilak na puso. Noong bago siya mamatay, nakita niya kung gaano kakahirap kasama si Ricardo. Nakita niya ang potensyal sa negosyo ni Ricardo, pero wala kayong puhunan." Tumigil sandali ang matanda at may kinuha siyang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. "Ibinenta ng tatay mo ang kaisa-isang lupang pamana sa kanya sa probinsya. Hindi niya ito sinabi sa'yo dahil ayaw niyang mag-alala ka. Ibinigay niya ang lahat ng pera kay Ricardo sa ilalim ng isang kasunduan na gagamitin yon para bigyan ka at ang mga anak ninyo ng magandang buhay." Nanlaki ang mga mata ni Elisa. "So hindi nakawang pera?" "Hindi, anak." Ang bombom na boses ni Lola Belen ay puno ng kasiguraduhan. Pero si Ricardo, gumawa siya ng mga pekeng dokumento. Pinalabas niya na ang pera ay galing sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang tatay mo noon para magkaroon siya ng alas laban sa'yo kung sakaling mag-alsa ka. Ginamit niya ang kabutihan ng tatay mo para gumawa ng isang malaking kasinungalingan. Isang matinding bugso ng emosyon ang bumalot kay Eliza. Hindi lamang siya niloko ni Ricardo. Ginamit din nito ang alaala ng kanyang yumaong ama upang panatilihin siyang bilanggo ng takot at hiya. Ang bawat utang na loob na naramdaman niya noon ay isa palang malaking panlilinlang. Ang kanyang ama ay hindi kriminal. Ito ay isang bayani na nagpakasakit para sa kanya. Tumayo si Elisa. Ang kanyang tindig ay muling naging matuwid. Ang bawat butil ng pagdududa ay napalitan ng isang nagniningas na galit at mas matinding determinasyon. Ngayon, wala na siyang dahilan para maawa. Bumalik siya sa lungsod ng gabiring iyon. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang bahay na legal na niyang pagmamay-ari para sa mga anak, nakita niya si Senyora Amara na nakaupo sa tumpok ng mga maleta sa labas ng gate. Basang-basa ito ng hamog. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. "Elisa, parang awa mo na." Pagmamakaawa ng matanda nang makita ang sasakyan ni Elisa. "Wala na akong matuluyan. Ang lahat ng gamit ko ay kinuha na ng bangko dahil sa mga utang ni Ricardo. Hayaan mo muna akong manatili dito kahit sa garahe lang." Tinitigan ni Elisa ang matandang babaeng paulit-ulit na humamak sa kanya.
Naalala niya ang bawat lait, ang bawat pagpanig nito sa kataksilan ng anak, at ang pakikipagsabwatan nito kay Isabel. Dahan-dahang ibinaba ni Elisa ang salamin ng kanyang kotse. Ang liwanag ng streetlight ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha, na tila isang hukom na handang magbigay ng huling hatol. Senyora Amara, mahinahong sabi ni Elisa. Ang boses ay walang bakas ng galit, tanging ang lamig ng katotohanan. Sabi ninyo noon, ang asawa ay dapat sumunod sa kanyang asawa, at ang ina ay dapat laging nasa tabi ng kanyang anak. Ang anak ninyo ay nasa presinto. Siguro, doon din ang nararapat na lugar ninyo. Sa labas ng rehas niya, naghihintay. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pinanood ni Elisa ang pagguho ng huling piraso ng pride sa mukha ng kanyang biyenan. Habang dahan-dahang sumasara ang automatikong gate ng bahay, isang huling imahe ang nakita ni Eliza sa side mirror. Ang isang matandang babaeng nag-iisa sa dilim, napapaligiran ng mga maletang puno ng mga bagay na wala ng halaga. Ngunit bago pa man makapasok si Elisa sa loob ng bahay, isang estrangherong lalaki ang lumapit sa kanyang sasakyan. May suot itong formal na suit at may hawak na isang itim na sobre. Ginang Elisa Santos? Tanong ng lalaki. Ako ang abogado ni Ginang Isabel de la Vega. May mahalaga siyang ipinaabot sa inyo. Isang bagay na hindi niya nasabi sa inyo noong huling pagkikita ninyo. Tinanggap ni Eliza ang itim na sobre mula sa abogado. Ang pakiramdam ng dekalidad na papel sa kanyang mga daliri ay tila may dalang kakaibang lamig. Pagpasok niya sa loob ng kanyang tahimik na bahay, naupo siya sa gilid ng kama. Ang kama kung saan 20 taon niyang pinagsilbihan ang isang kasinungalingan. Sa ilalim ng malabo at dilaw na liwanag ng lampara, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Walang tseke sa loob, walang pera. Ang tanging laman nito ay isang maliit na USB drive at isang maikling liham na isinulat sa kamay. Elisa, simula ng sulat ni Isabel. Nang makuha ko ang lahat mula kay Ricardo, akala ko ay magiging buo na ako. Pero nang makita kita sa parkeng iyon, napagtanto ko na ang paghihiganti ay isang lason na hindi natatapos sa isang tao lang. Ang USB na ito ay naglalaman ng lahat ng orihinal na digital records ng kumpanya ni Papa. Patunay ito na ang tatay mo ay hindi lamang biktima, kundi siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng shares na ninakaw ni Ricardo. Hindi mo na kailangang mangutang o magsimula sa wala. Ang bahay na ito, ang karinderya, at ang mga lupain sa probinsya. Sa inyo talaga iyan ng mga bata. Binabalik ko ang nararapat sa inyo. Lilisanin ko na ang bansa para hanapin ang sarili kong kapayapaan. Huwag mo nang hahayaang may kumuha muli ng boses mo. Nabitawan ni Elisa ang liham. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang matinding pakiramdam ng paglaya. Ang bawat pader ng pagdududa na itinayo ni Ricardo sa paligid niya ay tuluyan ng gumuho. Kinabukasan, nagtungo si Elisa sa presinto. Hindi para magmakaawa, hindi para maghatid ng pagkain, kundi para ibigay ang huling hatol. Sa loob ng madilim at mabaho na silid ng dalawahan, nakita niya si Ricardo sa likod ng mga rehas. Ang kanyang puting polo ay puno na ng dumi. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Nang makita niya si Elisa, agad siyang lumapit at kumapit sa mga bakal na rehas. Ang kalansing ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Elisa, salamat sa Diyos, bumalik ka! Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nakausap mo ba ang abogado? Maari mo akong ilabas dito, di ba? Sabihin mo na nagkamali ka lang, na hindi totoo ang mga dokumento. Gagawin ko ang lahat, Elisa. Magsisimula tayo muli. Iiwan ko na si Isabel. Pangako! Tinitigan siya ni Elisa ng walang anumang emosyon. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang halaga. Wala nang tayo, Ricar.
Ricardo, mahinahong sabi ni Elisa, ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay para ibigay ang mga papel na ito. Inabot ni Elisa ang mga dokumento para sa annulment ng kanilang kasal. Nilagdaan ko na ang lahat at narito rin ang ebidensya mula kay Isabel na magpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay ninakaw mo mula sa tatay ko. Hindi ka lang makukulong dahil sa estafa, Ricardo. Mabubulok ka dito dahil sa lahat ng buhay na winasak mo. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo habang binabasa ang mga dokumento. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay hindi na kayang hawakan ang mga papel na isa-isang nalaglag sa maruming sahig ng selda. Pero, ang nanay ko, nasaan si Mama? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Ang nanay mo ay naroon sa labas ng gate natin kagabi. Sagot ni Eliza habang tumatalikod na. Pero gaya ng itinuro ninyo sa akin, bawat tao ay dapat magbayad sa sarili nilang mga kasalanan. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Magkasama kayong mawawalan ng lahat. Ang tanging matitira sa iyo ay ang rehas na ito. Habang naglalakad si Elisa palabas ng presinto, nadama niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang awit ng pagdiriwang. Malaya na siya. Ang anino ni Ricardo ay hindi na kailanman muling tatama sa kanyang landas. Ngunit pagdating niya sa parking lot, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan, isang itim na SUV. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang matandang lalaki na matagal na niyang hindi nakikita. Ang dating kanang kamay ng kanyang ama, si Mang Carding. May hawak itong isang lumang attached case. Ginang Elisa, seryosong sabi ni Mang Carding. May isang bagay pang itinago ang tatay mo para sa araw na ito. Isang bagay na hindi alam ni Ricardo at kahit ni Isabel. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng lumang bodega. Ang paglalakbay patungo sa lumang bodega sa gilid ng kanilang lupain sa probinsya ay tila isang paglalakbay pabalik sa panahon kung kailan ang lahat ay payak at totoo. Kasama si Mang Carding, binagtas ni Elisa ang daang puno ng matataas na damo. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang amoy ng basang lupa at ang malambot na ihip ng hangin ay tila bumubulong ng mga alaalang matagal nang naidlip. Nang marating nila ang bodega, ang mga pinto nito ay kinakalawang na at ang mga dingding ay binalot na ng mga gapang na baging. Kumuha si Mang Carding ng isang mabigat na barena at dahan-dahang tinuklap ang isang bahagi ng semento sa ilalim ng isang lumang estante. Matapos ang ilang sandali ng pagtatrabaho, bumantad sa kanila ang isang maliit na bakal na kahon. May bahid na ng kalawang ngunit nananatiling matibay. Ito ang huling bili ng tatay mo, Eliza. Ang boses ni Mang Carding ay puno ng paggalang. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag wala na si Ricardo sa buhay mo. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ng tunay na sandigan. Nanginginig ang mga kamay ni Eliza habang binubuksan ng kahon. Sa loob, nakapatong ang isang lumang fountain pen ng kanyang ama at isang makapal na sobre. Nang buksan niya ang sobre, tumambad sa kanya ang isang titulo ng lupa. Isang malawak na taniman ng kape sa Batangas na hindi kailanman nalaman ni Ricardo. Ngunit mas mahalaga sa titulo ay ang sulat na kalakip nito. Para sa aking pinakamamahal na Elisa, basa niya sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang ama ay tila umaalingaw sa paligid. Huwag kang matakot sa dilim, dahil ang liwanag ay laging nasa loob mo. Ang lupang ito ay para sa iyo at sa iyong mga anak. Itinago ko ito dahil alam kong ang taong pinili mo ay mabulag sa kinang ng salapi. Ngayon, malaya ka na. Gamitin mo ito, hindi para maging mayaman, kundi para maging malaya. Napaupo si Eliza sa isang lumang silya, niyakap ang sulat sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kasamang pait. Ang bawat patak ay tila naglilinis sa kanyang kaluluwa
tinatangay ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ang 20 taon ng pagdurusa ay natapos sa isang sandali ng ganap na pag-unawa. Ang kanyang ama ay hindi kailanman siya pinabayaan. Habang lumilipas ang mga buwan, ang balita tungkol kay Ricardo ay unti-unting kumupas sa pandinig ng publiko. Nahatulan siya ng 12 taon na pagkakulong ng walang piyansa. Ang kanyang ina, si Senyora Amara, ay nauwi sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Umaasa na lamang sa tulong ng malalayong kamag-anak na dati ay kanyang hinahamak. Ang kanilang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng naging alabok. Isang maaliwalas na hapon sa bagong bukas na Elisa Sanctuary, isang accounting at legal clinic para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Si Elisa ay nakatayo sa may bintana. Ang clinic ay matatagpuan sa mismong ancestral house na kanyang nabawi. Ang tunog ng mga typewriter at ang mahihinang usapan ng kanyang mga staff ay tila isang musikang nagbibigay ng bagong buhay sa mga lumang pader. Pumasok si Maya. Suot ang kanyang puting coat bilang isang intern sa medisina. Ang kanyang muka ay maliwanag. Walang bakas ng kaba o takot. Lumapit siya kay Elisa at niyakap ang kanyang ina mula sa likod. Ma, handa na po ang mga dokumento para sa scholarship program na itatayo natin sa pangalan ni Lolo Teodoro. Masayang sabi ni Maya. Humarap si Elisa sa kanyang anak at hinawakan ang mga kamay nito. Salamat anak. Iyan ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa kanya. Tumingin si Elisa sa labas, sa malawak na hardin, kung saan ang mga rosas at sampagita ay masayang namumukadkad sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat talulot ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin, isang pagdiriwang ng muling pagsilang. Wala na ang takot, wala na ang paninikip ng dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Eliza ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin. Hindi na isang estranghero ang kanyang nakikita. Ang babaeng naroon ay may matatag na tingin, may ngiting puno ng kapayapaan, at may pusong handa ng muling magmahal. Hindi na sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili at sa kanyang bagong buhay. Ang huling anino ng nakaraan ay tuluyan ng pinalis ng liwanag ng katotohanan. Lumipas ang 5 taon na parang isang mabilis na agos ng tubig sa ilog. Minsan ay maingay at magulo, ngunit kalaunan ay nakahanap din ng kanyang dinaluyang payapa. Ang dating sugat na tila hindi na maghihilom ay naging isang pilat na lamang, isang paalala ng laban na hinarap at naipanalo ni Elisa. Sa balkonahe ng kanyang ancestral house sa Batangas, nakaupo si Elisa habang pinagmamasdan ang malawak na taniman ng kape na muling namumukadkad. Ang amoy ng sariwang lupa at ang halimuyak ng mga puting bulaklak ng kape ay tila isang haplos ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang liham mula sa kawanihan ng mga bilanggo. Isang hiling para sa parole ni Ricardo. Dahan-dahang itinupi ni Eliza ang liham. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pait. Sa loob ng 5 taon na pagbuo niya sa kanyang sarili, natutunan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Pinatawad na niya si Ricardo, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng nakaraan sa kanyang paghakbang patungo sa hinaharap. Hindi na siya ang asawang biktima. Siya na ngayon ang arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Si Maya ay isa na ngayong ganap na doktor, naglilingkod sa kanilang komunidad ng may malasakit at talino. Ang kanyang bunsong si Ben ay nasa kolehiyo na rin, malayo sa anino ng kasalanan ng kanilang ama. Ang kanilang mga tawa na umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Elisa sa kanyang buong buhay. Nabalitaan niya ang tungkol kay Senyora Amara. Ang matanda ay nananatiling mag-isa. Madalas na nakikitang nakaupo sa tapat ng presinto, naghihintay sa isang anak na hindi na rin siya makuha pang tignan ng diretso sa mga mata
dahil sa sobrang hiya at sisi. Ang kanilang kapalaran ay naging isang malupit na salamin ng kanilang mga ginawa. Ang hiya na dati nilang kinatatakutan ay naging kanila mismong kasuotan sa araw-araw. Isang hapon, habang naglalakad si Eliza sa gitna ng kanyang mga puno ng kape, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam niyang ang liwanag ay hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang sariling pagkatao. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang katiyakan, isang katiyakang nakuha niya mula sa mga luhang kanyang ibinuhos at sa mga bagyong kanyang hinarap. Natutunan ni Eliza na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala. Ang tunay na pag-ibig ay mapagpalaya, nagbibigay ng lakas, at higit sa lahat, nagsisimula sa paggalang sa sarili. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang kwento ng pagtataksil at paghihiganti. Ito ay isang kanta ng muling pagsilang. Tumingala si Eliza sa langit, sa mga ulap na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Nakangiti siya, malaya na ang kanyang puso. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa kanyang paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang matamis at payapang awit ng tagumpay at kakiligtan.